Nako mga kaibigan, ito pa. Talagang tinuluyan na nga ni Mayor Isko Moreno itong barangay Hulho na ito. Kitang-kita naman na talagang nagkaroon po ng talagang maaliwalas na dito ho sa lugar ho na ito. Kasi ba naman mga kababayan, itong barangay Hulho na ito kasi abay tinayo sa may mismong tapat ho ng eskwelahan and sa may mismong kitang-kita nyo naman nasa bangkita. Ito yung school ito yung school, yan. So, maglalakad tayo ng konti and yan yung barangay hall. Tingnan nyo po kung gaano kalaki. Kasi mga around 2 meters lang kasi ito yung sidewalk po natin. So, ganun lang din po yung nipis nitong building ho na pinatayo po dito. Actually, 4 na palapag yan Kaso nga lang, syempre, kasi ilang halos mga siguro almost a month na rin na ginigibayan mga kababayan. At ayan po, may 2 palapag na lamang na natitira sa ngayon. And ginagamitan na po nila ng mga high power na talaga nakagamitan para mas mapabilis na mapabagsak yung building ho na yan. So okay naman dahil nga syempre unang-una, magkaroon na po ng sapat yung nahangin yung mga estudyante natin dyan, yung ating mga guro, no? Tingnan nyo po, gaano lang yung kalaki. Talagang halos 2 metro nga lang talaga, 2 metro lang. So, di ba, asan yung utak ng tao ho na nagpagawa ho nito? So, good news naman. Dahil nga, syempre, walang kay Yorme kasi talagang, kumbaga, walang patawad yan si Mayor Isko Moreno. Talagang ang mali ay mali. Kasi yan, nung una po nating ikinover yung building ho na yan, maganda pa yan Bagong gawa, merong aircon, talagang totally finish, okay na rin. So, talagang, ayun nga, sabi ho nila, nasa 19 million daw di umano yan, mga kababayan. Pero, tingnan nyo, bagong gawa, bagong giba. Ikaw ba naman kasi magtatayo ka ng isang building, barangay hall, mga kababayan, sa mismong tapat ng eskwelahan. And isa pa, sa sidewalk, 2 yung dyan 2 strike dyan, mga kababayan Unang-una, yung sa sidewalk, which is against the law, and yun yung pangalawa ay yan namang tinakpan po nila yung eskwelahan. So good news naman dahil kitang-kita na po yung school. Yung kulay dilaw ho na yan yung school. And isa nga sa mga malungkot na nangyari dito dahil nga syempre kapag yung mga estudyante labasan na, so imbis na dadaan sila sa sidewalk, dadaan ho sila sa kalsada. 'Di ba yung bahagi doon? Gawa ng syempre paano sila dadaan sa sidewalk meron nga nakatayong building. At least 'di ba ngayon okay na. Talagang hindi to pinalagpas ni Mayor Isko. Marami pa mga kababayan. Hindi lamang ho itong barangay Hulho na ito. Mayroon pa yung barangay 272 na kung saan ikinover din po natin ng mga nakaraan. Talagang durog na po yun kasi maliit lang yun. Ito naman, medyo natagalan lang talaga yung pagdurog nito sapagkat may kalakihan kasi talaga ito. Although manipis yung building pero mataas. Kaya medyo matigas pa din talaga yung mga simento dahil nga syempre bagong gawa po ito. Kaya hindi ho ganun kabilis na mapabagsak agad nitong demolition team. Marami na rin po dito, talagang meron pa yung parang, correct me if I'm wrong, parang meron pa doon yung isa, yung barangay 208 na until now, talaga namang dinidemolish. Paalala lamang po at panawagan sa ating mga barangay, barangay kapitan, na dito po sa Maynila, kung sakasakali ho, na yung inyong mga barangay hall ay nasa bangkita, abay siguro naman sapat na ho na sa ngayon, na kayo po yung mag-isip-isip sapagkat alam naman po ninyo, talagang galit dyan si Yorme sa mga barangay hall na nakatayo po sa mga sidewalk sapagkat yan po ay malinaw na paglabag sa ating batas. So ayan, and ginagamitan na po nila, binababa na nila unti-unti yung mga itong yung mga bakal na yan, yung simento, talagang tuloy-tuloy po na dinudurog nitong demolition team mga kababayan. So nasaan ba kasi yung utak, no? At ayun nga, may mga nagsasabi na di umano ay ito'y pinatayo pa ng isang congressman. Aray ko, no? So, naturingang mambabatas tapos sila mismo ay hindi sumusunod sa batas. Napakasayang. Kaya nga, sinabi naman ni Mayor Isko Moreno na ayon sa kanya, itong mga barangay Hulho na ito na giniba, no? Ayon nga sa kanyang utos, ay iniimbestigahan na daw ho ito. So, isa man po sa mga inaabangan natin na siyang dapat mapanagot yung mga may sala or may pananagutan dito po sa pagpapagawa ng mga nasabi ho natin ng mga building ho na ito. 'Di ba? So, sabi nga natin, talagang may gobyerno na ho sa Maynila. Lalo-lalo na, mga kababayan, pagdating naman po, although malapit lang kasi ito sa Divisoria So, pagdating naman sa Divisoria, okay na rin naman doon, talagang totally finished na. And yung mga nakahambalang na mga naka-parking, mga illegal parking,
Mahigpit po yan na talagang pinapaalala po ni Mayor Isko Moreno na lumagay po tayo sa tama. No? Dahil lahat naman ho tayo naghahanap buhay. Lahat naman po natin siguro tayo ay hangarin ho yan is to survive, lalo-lalo na yung mga nagtitinda dyan sa bangkita. Kung maaari ho, iwasan na ho natin. Kasi alam naman po natin yung talagang si Mayor Isko talagang yan ang nais niya. At yun naman talaga din ang nasa batas. Hindi kasi pansinin nyo marami po at halos araw-araw po nagkakaroon ng clearing operation. Hindi lamang dito sa mga location ito, kasi iba't ibang location dito sa Maynila. So, nangyayari, paulit-ulit na lang kasi. No? Sana lumagay husa tayo sa tama para lahat po tayo okay. So, yan mga kababayan, binababa na yung bahagi ng simento, which is yung poste po yan. And talagang hindi na ito madala kasi ng ng tao lamang yung bababa, which is ginamitan na nga po nila ng talagang yung kagamitan ho na yan para mas mapabilis po yung pagbaba. Kasi kung tao lang, hindi ho yan kakayanin So, konti na lang yan. Siguro, magbibilang na lang tayo ng ilang araw. And mapipinish na po yan and magpo-proceed po tayo sa ibang barangay dito po sa Maynila dahil marami pa yan hindi lamang yan, yung mga stero pa na inuutos nga ni Mayor Isko na talagang linisin sapagkat nung nakaraang pagbaha or nakaraang mga pag-ulan ay naranasan po ng Maynila ang matitinding pagbaha mga kababayan. Isa yan sa mga tinututukan na yung mga drainage kailangan pong malinis yan. Kaya nga tama naman si Mayor Isko yung kanyang sinabi na dapat yung pamamahala ng flood control, even inamin naman din yan ni Bongbong Marcos na ayun nga sa kanya talagang palpak. No? To say is to believe ang mga Pilipino tayong lahat, gano'n naman talaga So kahit sabihin nila na mayroon na pong 5,500 plus flood control na di umano'y tapos na way back 2024. So nung nagkaroon po ng mga pag-ulan ay talagang binaha po ang Metro Manila, hindi lamang maging karatig mga probinsya po natin. So talagang noong 2025, nung suna naman ni Bongbong Marcos, binago niya naman. Kumbaga inamin niya na talagang mayroong palpak sapagkat bago yung kanyang suna ilang araw, nagkaroon po ng mga matinding pagbaha. Hindi lamang din once again, hindi lamang sa NCR, maging sa ating pong mga ibang probinsya pa. No? And sinabi nga ni Mayor Isko na dapat di umano, yung mga flood control budget or ay doon na lamang sa LGU, sa mga local government. Kumbaga, sila na yung mamahala para at least kung mayroong kapalpakan, kaagad madidetermine, malalaman kung sino ang mayor ho na yan dyan sa nasasakupan na lugar nagkaroon ng mga matinding pagbaha. Which is ngayon, di ko alam kung may mapapanagot ba dyan sa mga flood control ho na yan na napakalaki ho na mga budget. Pero dito na lang mga kababayan, abangan ho natin yung mga susunod po na update sa lugar ho na ito.